itinakda mo upang iyong mga anak ay sumamba sa iyo sa espiritu at katotohanan. Ito rin po, Panginoon, yung araw, Panginoon, na kung saan ang mga anak mo ay magbibigay ng papuri, magbibigay ng pagsamba, Panginoon, magbibigay ng pakikinig sa iyo, God. Samahan mo po kami, Panginoon, samahan mo ang church nito sa aming pagsamba. Samahan mo po, Panginoon, ang church na to sa aming pagpupuri, sapagkat kung di mo kami sasamahan, Panginoon, ang lahat ng aming gagawin ay mababaliwala lamang, O God. Lord, patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga buhay, nagkakaroon kami ng pagkakasala. Linisin mo kami, Panginoon. Gusto namin humarap sa iyo sa umagang ito with a pure heart, Panginoon, upang iyong mga salita, Panginoon, tumimo sa aming buhay. Paggamit namin, O Lord, sa araw-araw namin pumuhay. Salamat po, Panginoon, sa privileges na binibigay mo sa amin sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa muli po makakapakinig kami ng iyong salita. Salamat, Panginoon, sapagkat kami sasamba sa iyo, magpupuri sa iyo sa katotohanan, sa espiritu at katahanan. Lord, babaan mo po ang iyong Santong Espiritu. Ito po ang kailangan namin. May your Holy Spirit dwelling in each of us, Panginoon. Hayaan mo po, Panginoon, na mapagtunggupayan namin ang araw na ito with a pure heart, Panginoon, with a heart na truly, Panginoon, sumasamba sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon. I-prepare mo po ang aming puso, Panginoon. Hayaan mo po na magpalakpakan kami. Hayaan mo po sumigaw kami sa pagpupuri dahil ikaw ang nag-iisang Diyos, ang tunay na Diyos, Panginoon, ang namatay para sa aming kasalanan at ang muling babalik, Panginoon, upang kami kunin. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo lahat ng papuri, sa iyo lahat ng pagsamba, sa iyo lahat, Panginoon, ang aming pagtitiwala ay binibigay namin sa iyo sa tanging pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus, at lahat po kami, Panginoon, ay magsasabi ng Amen, Amen, Amen. Hallelujah! Isang malakas na palakpak po para sa ating Diyos na mga Diyos, Hari na mga Hari. Sabi po sa Psalm 123, sabi po doon ay, the Lord has done great thing for us. So, we will find joy po sa umagang ito. Kaya po, lahat sa atin ngayong umaga, let's declare what the Lord has done for us. That is the good things, yung mga good things na nagmumula po sa Kanya. Tayo po ay magpupuri at sasamba po sa ating Panginoon. Amen! Let's prepare our hearts to worship our God. You are the King of Kings. You are the Lord of Lords. Blessed be your name, O God. All glory belongs to you, O Lord Jesus. Praise you, Jesus. Come, let us worship our King. Hallelujah. Come, let us bow at His feet. He has done great things. See what our Savior has done. Thank you, Lord. See how His love overcomes. He has done great things. He has done great things. Let's declare, O hero. O hero of heaven, you conquer the grave. You free every captive and break every chain, oh God. You have done great things. Let's declare what your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high, oh God. you have done great things. Our God is faithful. He's faithful in every season of our life. Hallelujah. Praise your name, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You've been faithful to every soul. You've been faithful forevermore. You have done great things. Hallelujah. We declare. And I know you will do it again. For your promise is yes and amen. You will do great things. Oh God. God, you do great things. Oh hero of heaven, you conquer the grave. You free every captive and break every chain, oh God. You have done great things. We dance in your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high, oh God. You have done great things. Once again, let's declare His faithfulness. Let's
Jesus, our Savior, your name lifted high, oh God. You have done great things. Do you believe that Jesus done for us? He has done so many things for our lives. And tonight, this morning, let's declare hallelujah to our God. Hallelujah to you, Jesus. Hallelujah to you. Hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. Once again, let's sing hallelujah. Hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done Once great again, let's declare, come on, church. Hallelujah. Hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great. Once again, let's sing hallelujah. Hallelujah. Come on, let's raise our hands. Let's declare hallelujah. God, unshakable. Let's sing. Hallelujah, you have For the done last great time, let's sing hallelujah. Hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. Hallelujah. Hallelujah, God, above it all. Yes, oh Lord. Hallelujah to you, Lord. Unshakable. Hallelujah, God, have done great things. Oh, hero of heaven, you've conquered the grave. You free every captive and break every chain, oh God. You have done great things. We're dancing your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high, oh God. You have done great things. You have done great things. Oh God, you do great things. Hallelujah. Praise you, Jesus. You are worthy of our praise, Lord. Worthy to receive all the honor, the praises, and glory belongs to you alone, oh God. You are worthy, oh God. Jesus, bless your name, oh God. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Praise your name. Through you, I can do anything. Come on, everyone. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Woo! Come on, everybody. Let's use our hands to worship our God. Come on. Habang may lakas tayo at may sakit, wala tayong sakit, i-bless natin ang Lord. Let's use our body. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Wala sa nararamdaman natin, wala sa anumang sakula. Nothing is impossible sa Panginoon. Amen? Lahat
lahat ay posible na magagawa natin dahil sa Panginoon. I'm not gonna live by what I see. Not gonna live by what I feel. Deep down, Deep down I know that you're here with God is always with us. Hallelujah. I know that you can do anything. Come on, everybody, let's declare. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause you gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Come on, church. We believe in God. Amen. He can do everything. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe We in you. believe in you, oh I God. believe, I believe. Yes, let's I declare. believe, I believe in you. Oh, I I believe. believe, I believe. I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. Yes, Lord. I can do all things. 'Cause it's you, it's me strength. Nothing is impossible. Through you, my eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Once again. Through you, I can do anything. I can do all things. It's you, it's me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe. Yes, hallelujah. I believe, I believe. I believe. I believe, I believe. Oh, I believe in you, oh I God. believe, I believe. Thank you, I Lord. believe, I believe in you. I believe, I believe. Yes, oh Lord God. I believe in you. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We will continue to declare that you are the God. You are our faithful God. No matter what happened to us, Lord, we will put our trust in you. In every season ng buhay namin, you are always there for us, O God. In the highs and lows, in every trials, in every victories, you are always with us, O God. Thank you so much. Lahat ng bagay na mabibigat, pinapagaan mo, Panginoon. Lahat ng bagay na pinagdaraanan namin, naniniwala kami na kasama ka namin. You will stand for us. You will guide us. You will lead us. Basta magtiwala lamang kami sa inyo, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, God. How you care for me. You have made me. You will save. Carry me always. You are faithful. You are faithful. You are faithful.
You are faithful. Thank you so much, You Lord. are You're worthy faithful. of our praise, Lord. You are faithful. Hallelujah. Your joy Sa huling is my pagkakataon, let's strength. declare that God is You are faithful. faithful. Yes, O Lord. You are faithful. You are faithful. Your joy is my strength. You are faithful. Your joy is my strength. You are faithful. You are faithful. Your joy is my strength. Oh, you are faithful. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat kung paano ka naging tapat sa amin sa nakaraang taon ng 2025. Patuloy kang magiging tapat sa buhay namin sa taong ito na darating. Marahil marami kaming kabigatan na naranasan nung nakaraang taon. Ngunit salamat dahil ang promises mo ay totoo na lagi mo kaming sasamahan sa lahat ng tatahakin ng aming mga buhay. Kasi hindi ka nagbabagong Diyos. Ikaw ang Diyos kahapon, ngayon, bukas at magpakailanman. Sa mga bagay na dumaraan at daraan pa sa aming mga buhay, wala kaming panghahawakan kundi ang magtiwala sa iyo. Kasama ka namin sa taong ito, sa highs and lows ng buhay namin, sa mga problema, sa trials, challenges. Ikaw yung magiging victory namin. We uphold to you our lives, Lord God. Life is uncertain, but one thing for sure, that God is with us. He will never leave us. His promise is so true. Kailangan nating panghawakan ang mga pangako ng Diyos sa buhay natin. Sa mga pinagdadaanan natin, ito yung pangako ng Lord. Anak, magtiwala ka lang sa akin. Gagawin ko maayos ang lahat. Kaya salamat, Lord. Salamat sa rest na binigay mo sa amin sa umagang ito. Thank you, Lord. That we can always put our trust in you. No matter what happened, we are confident, O Lord God, nakasama ka namin sa buhay namin ito. You are always with us. Thank you, Lord. Your hand will lead me. My trust is in your name. Always you're with me. Your hand will lead me. My trust is Sa in huling pagkakataon, you're always with us, O God. Always you're with me. Your hand will lead me. My trust is in your name. You are faithful. You are faithful. You are faithful. Your joy is my strength. You are faithful. Your joy is my Oh, you are faithful. You are faithful. Your joy is my strength. Thank you so much. Thank you, Lord. You are our strength. You are our peace. You
deserve mo ang lahat ng ito na maibalik sa iyo. Sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Nakakaupo na po tayong lahat. God bless you, Ate Pay. At pati na rin po yung ating worship team at ang ating mga musician. Feel na feel ko po yung sabi niyang ang kanta natin ay You Are Worthy. Kasi nang nasa ospital po kami, nandun din po si Ate Faye for 2 days. Kasi nagpa-check up siya kasi parang namamanhid daw po yung kanyang mukha. At nung tinignan po ng doktor yung BP niya ay medyo mataas. Sabi ko nga po mag-slow down muna siya, pero nagpunta pa rin siya sa labis. Kaya po siguro yung kanta ni Faye ay feel na feel natin at feel na feel ko rin po kasi mismo po yung sinabi ng song na You Are Faithful and Your Joy is My Strength. Naranasan po yan ng ating song leader. Amen po. Siguro po sa inyo marami na pong nakakaalam ng istorya ng yung bata. Yung batang may dalang, ilang tinapay nga po yun? Yun. 5 tinapay at ilang? 2. Buti na lang, nandun si Ate Rochelle. Hindi, walang sasagot. Ito pong istorya na to ay lagi nating, pag binabasa po natin to, lalo na sa mga bata, lagi po natin sinasabi, yung isang karakteristik ng Diyos na siya po ay naggawa ng miracle. Di po ba? Dahil pinadami niya yung tinapay, pinadami niya yung isda para makakain yung 5,000 na tao. Bukod pa po yung bata at mga babae. Pero ngayong araw na to, ilalagay po natin yung storya ng batang to sa giving. Kasi po, narinig ko na rin po sa pastor na kung nagdamot tong batang to, hindi niya sinyer yung 5 loaves of bread niya at saka yung 2 piece ng piece niya. Wala pong kakain. Kung sabihin ng bata, dala ko to pinapaguran to ng nanay ko, ba't hindi kayo nagdala ng pagkain nyo? Kung nagdamot po yung bata, wala pong perform na miracle at wala pong makakakain. Ilagay po natin yung blessing, yung hindi kadamutan ng Lord, yung ng bata, yung pagbibigay niya nung kung anong meron siya sa ating pagbibigay po sa Lord. Tayo po ay magbigay sa Lord kamukha po ng bata, ibigay po natin ang ating tithes and offering. Kasi kung yung bata po ay nagbigay ng loaves of bread niya at saka yung kanyang feast at napakain yung marami, gayon din po yung magagawa ng ating tithes and offering. Pag po ito ay binigay natin sa ating simbahan, ito po ay magagamit para po yung works ng Lord ay mapaunlad pa, maparami pa. Marami po tayong ma-reach na kaluluwa. Marami pa po tayong madala na kaluluwa, which is yung po yung aim ng church natin ngayon. So, inanyayahan ko po ang lahat na maging kagaya po tayo ng batang to na hindi nagdamot. Ibigay po natin yung what is due to Lord, yung pong ating tithes and offering. Pwede na po tayong mag-offer ngayon, dito po lang sa gitna. Tapos po yung 2 pong exit natin ay sa 2 tabi po. Sige na po. Amen po. God bless po. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat po sa mga kapatiran na patuloy pong sumusuporta sa iyong gawain.
patuloy po nagbibigay ng kanilang ikapuan offering para po sa kalwalhatian ng iyong pangalan at para po rin maabot namin, Panginoon, yung iba pang tao, Panginoon, para sa kapurihan ng iyong pangalan. Bless mo po sila, Panginoon. Bless mo po, Panginoon, ang mga kamay nila. Bless mo po, Panginoon, ang mga trabaho nila. Bless mo po, Lord, ang pinagkakakitaan nila, Panginoon. And i-multiply mo po yung mga binigay nila sa iyo, sapagkat sinabi mo, Panginoon, whatever is given to you, ibabalik mo ito ng 10. Hindi lamang po sa po, kundi 100-fold, so God. Maraming salamat po, O Lord. Sa iyo po lahat ng papuri, sa iyo po lahat ng aming pagsamba. Sa tanging pangalan ng iyong anak na sa Panginoong Jesus, tayo po ay magsabi ng Amen. Salamat po. Ngayon po, dahil mo naman po tayo sa mga nag-birthday itong linggo na to. Ang nag-birthday po, ayan po, si Jasmine. Tayo po. Nag-birthday po siya sa 16. God bless you, Jasmine. Gayon din po. Kantahan po natin muna po siya ng happy birthday song. Happy birthday, happy birthday. Lakas niyo naman. Pa! Happy birthday to you. May the Lord God bless you. May the Lord God be the Lord. God bless you. Ina niya naman kumanta. Napilitan tuloy akong kumanta. Happy birthday, Jasmine. Nandiyan na po ba si Jasmine? Ay, ayun sa unahan. Gayun din po, magdadaos po ng wedding anniversary sina Kuya Chris at saka po si Ate Grace Picache sa January 17. Sayang, wala si Kuya Chris. Ilang taon na kayong kasal, Ate Grace? Ilang taon na? 22. Wow. Ano na rin yan, ha? Gayun din po, para po sa ating mga announcement, meron po tayong moments of prayer. Ito po ay araw-araw ginagawa tuwing Lunes hanggang Sabado. Ito po ay from 9 o'clock ng umaga, 3 p.m. at saka 9 o'clock ng gabi. Lahat po tayo ay mag-participate kasi po maganda po itong moments of prayer natin. Napapag-pray po natin ang pangailangan ng church, napapag-pray po natin ang ating mga kapatiran, at nagpapag-pray din po natin yung mga kapatiran natin na nangailangan ng healing, at kung ano-ano pa. Supportahan po natin to. Maganda po ito. Gayun din po, meron din po tayong prayer gatherings. Ito po ay ginagawa tuwing Saturday, every first and third Saturday ng buwan po. Sa Saturday po, January 17, dahil third Saturday po ito, meron po tayong prayer gathering. Ito po ay nag-uumpisa ng 8 a.m. hanggang 10 a.m. Dalahan po natin to kasi nakakabigay po ng lift ng ating spirit, yung testimonies po ng mga kapatiran natin na pinagaling ng Lord, yung mga blessings na binibigay ng Lord sa kanya. Pag po narinig natin, nalilip yung spirit natin at sabi natin na truly, ang Lord po ay miracle working Lord. Di po ba? Meron po din tayo mga bagong attend ngayon. Maaari po ba na pag tinawag namin ang inyong pangalan ay tumayo po kayo para makilala po namin kayo. Si Weasley Perez. Kumagana mo to. Kumagana mo, Jay. Weasley Perez. Tsaka si Johan Kaiden Brier. Yung baby, si Johan. Sila po ay invited ni Sister Risa Brier. Gayun din po si Ryan H. Brioso. Ayun. Siya naman po ay invited ni Sister Tess Jose. Sister Tess Jose talaga. Kung meron tally board ang Lord dun sa taas, I'm sure meron. Tess Jose. 1, 2, 3 po. madaming kang puntos. God bless po at inaasahan po namin na makita po namin muli kayo. Samahan niyo po kami sa mga darating na Sundays kung saan po ay makinig tayo ng salita ng Panginoon na siya magpapalakas sa atin. Amen po. Ngayon po, papakilala ko lang po yung ating tagapagsalita. Ito pong tagapagsalita natin to, practically lumaki po ito sa church. Tandaan ko po, maliit pa, grade schooler pa lang. Kasama ng mga youth dito, ay ando na po siya sa church. Siya po ay, habaan ko na, misa lang to eh. Constant po siya na honors na siya nag-aaral.
Yung liit po niya yan, mataba ang kanyang utak. Mula po ata grade school, high school, siya po ay valedictorian. At tinanong ko po yung nanay niya kanina, sabi ko, Ate Maribig, honor pa rin ba yan si nung graduate siya ng college? Tapos sabi po ng nanay niya, siya ay magna cum laude. Palakpakan po natin ang buhay ng ating tagapagsalita. At sa pagpapala siya po, ngayon po ay nag-aaral po ng online Bible School. Bigyan po natin ng applause, ng godly applause ang ating tagapagsalita ngayon, Sister Ann Largo Das Alberto. Akala ko po honoring the graduates and awards. Yan, papuri po sa ating Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po sa ating mga bisita. At nawa po ay na-touch na ng Lord ang ating mga puso kanina pa lang, pagdating pa lang natin dito at sa ating pag-aawitan. At nawa po ay nabuksan ng ating mga puso para makinig ng kanyang salita. Ngayon po, nabanggit na rin naman natin ng MC ang tungkol sa school. Lahat naman po tayo ay either ang anak po natin, no, anak nyo po ngayon ay nag-aaral o kaya naranasan nyo po o kayo mismo ay nasa school. Alam nyo po yung word na exempted? Di ba? Parang meron kang nagawa o dahil sa isang identity mo, character mo, naging exempted ka. Halimbawa, naka-perfect ka sa isang quiz, exempted ka na sa long quiz na susunod. O kaya naman, exempted ka na dito sa remedial class na to kasi okay naman yung grades mo. O kaya minsan, yung mga magagaling naman po sa sports natin, varsity yan. So, meron siyang exemption sa school. Halimbawa, natapat na may exam. O sige, hindi ka na mag-e-exam kasi natapat sa competition. O kaya sa kung kailan yung laban nung estudyante na yon. Minsan naman po sa mga wala naman sa school, halimbawa po, ikaw ay, alam niyo po yung parang dahil ikaw ay anak ni ganito, anak ni ganyan, ay nagkakaroon ka ng parang above ka dun sa mga normal na ginagawa ng mga tao. May mga na-experience po ba tayong ganon? Parang may special treatment. Huwag mo na tignan yung katabi mo at naghahanap ng special treatment dyan. Tinatanong ko sa iba naman kung na-experience mo. Meron po, one time or another may na-experience tayong ganon. At tayo pong lahat na nandito, meron tayong isang identity na natanggap natin, nagkaroon tayo ng kaligtasan at tinanggap natin ang Panginoong Jesus sa puso at buhay natin. Pero tignan po natin, ano ba ang kaakibat ng identity na yan, ng pagiging Kristiyano? Yan ba ay may kaakibat na exemption? O baka hindi pala, iba ang hinihingi sa atin ng Panginoon? At alamin po natin yan at maging example at illustration po natin ang mismong buhay ng ating Panginoong Jesus. Yung salita niya po na pag-uusapan natin, makikita po natin sa Matthew 3. Basahin ko lang po yung verse 15 para sa ating key verse ngayong umaga. Pero sumagot si Jesus, hayaan mong mangyari ito ngayon dahil ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Kaya pumayag si Juan. So yan po ang ating salita na pag-uusapan. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang salita, manalangin po tayo. Hallelujah, Lord. Purihin ka, dakilain ka. Luwalhatiin ang pangalan mo. Salamat, Panginoon, kasi may salita mo na siyang tatanglaw sa aming buhay, na siyang magbibigay liwanag sa anumang mga confusion, sa mga tanong namin o agam-agam sa kaisipan namin, Panginoon. Hayaan mo nga po ang mga salita mo na maririnig namin ngayong umaga, ang magbigay liwanag sa aming buhay at matutunan namin ano nga ba itong pagiging Kristiyano, Panginoon. Dalangin ko rin, Lord God, na sa biyaya ng banal mong Espiritu, Panginoon, ay matuto kami at tanging ikaw lamang po ang makita sa aming kalagitnaan at ikaw lang ang parangalan, Panginoon, ngayong umaga. Sa iyo po ang papurit pagsamba sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. Pag-usapan po natin, I am a Christian, but ano kaya yan? Sino po dito ang Kristiyano? I am a Christian, but
Tignan po natin. Nabanggit ko na po last time, itong Matthew ay book primarily para sa mga Hudyo. At ito pong chapter 3, sa mga nagdi-DBR po sa atin, ito po ay tungkol kay John the Baptist. John the Baptist kasi marami siyang binabautismuhan. Pagkatapos, nagpabautismo si Jesus. So yan yung overview ng Matthew chapter 3. Sinasabi po na itong Matthew chapter 3 ay naging bridge. Simula dun sa personal na buhay ni Jesus, sa Matthew 1 and 2, di ba yung kapanganakan niya, yung kung saan galing siyang mga lahi, hanggang yung mga adventure nila or journey nila mula sa Ehipto, pagbaling sa Nazareth. Pagkatapos, sa chapter 3, si John the Baptist na at yung baptism niya. Pagdating sa chapter 4, public ministry na agad ni Jesus. Kaya parang nag-bridge siya from personal life to public ministry ng ating Panginoon. At doon sa chapter 3, may matututunan tayo sa pagiging Kristiyano natin. Una, nagmamadali ako. Hindi ako nagmamadali ha. Pero ito, una, being a Christian does not exempt us from the realities of life. So kanina binanggit ko, minsan sa nagawa natin o kung sino tayo, may mga exemption, special treatment tayong nararanasan. Pero kailangan nating maunawaan ngayon, lalo na sa mga bago sa atin sa pananampalataya, being a Christian does not exempt us from the realities of life. Bilang mga Kristiyano, tayo po ay hindi exempted anuman yung nangyayari dito sa atin sa mundo. Sabi po sa Matthew 3:13, dumating si Jesus sa ilog ng Jordan mula sa Galilea at pinuntahan niya si Juan upang magpabautismo. So nung panahon po na yon, si John the Baptist po ay nagpipreach sa mga tao. Sabi niya, repent o magsisi kayo sa inyong mga kasalanan. At pagkatapos, nagpapabautismo po yung mga tao sa kanya. Sa kanila po, yung pagbabautismo ay pagpapakita na parang nagpapalinis sila mula sa kasalanan, sa karumihan nila, at nagsisisi sila dun sa mga anong masasamang nagawa nila. So yun yung pagpapakita nila ng repentance o pagsisisi. Dito po sa verse na binasa natin, again, sikat po si John the Baptist nung mga panahon na yan. Si Jesus mula sa private life niya, syempre sikat si John, pumunta siya sa ilog Jordan, pinuntahan niya si Juan, tapos nagpabautismo. Nakita niyo po yung pagiging normal ng buhay ni Jesus. Pwede naman niyang sabihin sa Father God, sino ba si Jesus? Di ba siya ay Diyos? Anak ng Diyos. Instead na sabihin niya, sige, Father God, ako ay magpapabautismo, pero pwede bang si Juan na lang yung pumunta sa akin? Pwede bang dito na lang kasi ito yung gusto kong pagbautismuhan sa akin? May special treatment. Dahil kung sino ba ang Panginoong Jesus? Ano ba yung pagkatao niya? Pero hindi, katulad ng mga normal na tao, siya ay lumabas in public, nagpunta sa Ilog Jordan, naglakad. Ang mga transportation po that time, madalas ay naglalakad talaga yung travel ng mga tao. Ibig sabihin, walang special treatment. Yung realidad ng buhay ng normal na tao na ginagawa noon, ganun din yung nangyari sa ating Panginoong Jesus. Nung panahon na siya ay magpapabautismo kay Juan Bautista. Katunayan nga po, kapag nagbasa pa tayo sa Bible at inaral natin yung buhay ni Jesus, siya po ay normal na bata, lumaki, sumunod sa kanyang mga magulang. Pag nabasa po natin yan sa Luke chapter 2, siya po ay naging masunuring anak sa kanyang mga magulang. At siya rin po ay namuhay within their culture. Meron kasi silang culture na pag ganitong araw, ilang buwan na yung sanggol, dadalhin po dun sa templo. Nangyari din po yung kay Jesus. Dinala si Jesus sa templo, hindi siya nagkaroon ng anumang mga bagay na above dun sa normal na buhay ng mga tao. Nakaranas po siya ng uhaw. Di ba dun sa well na may Samaritana? Nakaranas siya ng pagod. Di ba lagi siyang nagpupunta sa isang solitary place at niyaya niya nga yung mga alagad niya na magpahinga? Umiyak siya.
ibig sabihin, normal na human being. Yung identity ni Jesus bilang Panginoon, pero nag-identify siya sa ating mga tao. Kaya sinasabi ko po sa inyo, yung pagiging Kristiyano po natin, lalo na po sa mga nagsisimula sa pananampalataya, hindi po tayo exempted anuman yung realidad ng buhay natin. Ang pagiging Kristiyano po natin, hindi niya po inaalis kung ano yung nararanasan ng normal na tao. Pero ano pong nangyayari sa atin sa pagkatanggap natin sa Panginoong Hesus? Kung normal lang pala, andyan pa rin pala ang problema, andyan pa rin ang pagkakasakit, andyan pa rin yung nawawalan ka, andyan pa rin yung napapagod ka. Sabi ko po kanina, si Jesus, naranasan niya yung nararanasan natin, nakapag-identify siya sa atin, anong meron nun kapag tinanggap natin siya? Sabi po sa Hebrews o Hebreo 4:15-16, sapagkat tayo ay mayroong isang pinakapunong pari na marunong makiramay sa ating mga kahinaan. Isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. Kaya't lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya upang tayo'y tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na makakatulong sa panahon ng pangangailangan. Again, nung tinanggap po natin si Jesus, naging Kristiyano tayo, hindi nawala yung realidad ng buhay sa atin. Nagkakasakit pa rin tayo, katulad ng normal na tao, di naman po tayo naging superhuman, na parang invincible. Nasa flesh pa rin po tayo at nasa mundo. May loss, mawalan ng mahal sa buhay, nawawalan ng trabaho, nagkakaroon ng financial struggle, nagkakaroon ng grief. Pero ano pong nag-gain natin sa pagiging Kristiyano natin? Bagamat hindi tayo exempted sa reality ng buhay, nagkaroon po tayo ng privilege na ma-access yung Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Privilege na makalapit sa Panginoon. Na sino po ba ang Diyos? Kapag binasa po natin yung salita na niya, malalaman at makikilala natin kung sino ba siya. At I guess po sa discipleship, napakilala na rin naman po ang Diyos unti-unti. Sino po siya? Our provider. Sino po siya? Our healer and great physician. Sino po siya? Our comforter. Sino siya kanina sa discipleship? Our light na nagpo-protect, nagga-guide, nag-shield sa atin. Sino pa siya? Our source of wisdom, our strength. At marami pang bagay sa buhay natin. So hindi man po mawala yung mga problema at nararanasan natin bilang tao, nagkaroon tayo ng makakasama na beyond sa mundo na to. At yun ang ating Diyos, ang ating Panginoon. Isipin niyo po, di ba dito sa Pinas, medyo ang hirap po maka-access sa healthcare system. Tama po ba? Minsan may alam kang pangangailangan mo na. Example ko lang po yung healthcare natin ha. May pangangailangan ka na sa healthcare, dine-deny mo na lang. Bakit? Wala kang HMO card. Hirap magpunta. Alam mo naman yung pupuntahan. So merong problema. Sa atin, sa spiritual na buhay natin, alam natin may pangangailangan tayo. Spiritual, physical, emosyonal, mental. Pero nung natanggap natin si Jesus, nagkaroon tayo ng access card para puntahan yung doktor na makakapagpagaling sa atin, yung makakatugon sa pangangailangan natin. Nagkaroon tayo ng privilege and benefit na tanging yung mga naniniwala, nagtitiwala at tumanggap sa Diyos. Yung mga totoong naging lingkod, naging follower niya, naging obedient sa Kanya, yung mayroong karapatan. So again, being a Christian does not exempt us from the realities of life. Katulad ni Jesus, nag-identify siya sa humanity, walang special treatment.
Bilang mga anak niya, tinawag niya, pinili at tumanggap sa kanya. Wala man tayong special treatment dito sa mundo. Alam natin pagdating dun sa kaharian ng Diyos. Dun babawi ang Panginoon sa atin. So being a Christian is not a promise of problem-free life, but it grants us God's presence sa bawat season ng ating buhay. So not exempted from life, but granted a privileged access or divine access. So ganun po tayo sa pagiging Kristiyano, hindi po tayo nagiging superhuman and above the law. Pero meron tayong Panginoon at Diyos na kasama natin, anuman yung nararanasan natin. Kasi Kristiyano tayo. Pangalawa po, being a tenured Christian does not exempt us from spiritual disciplines. So kanina po medyo para sa mga nagsisimula kasi asin po natin yung isip na, Kristiyano na ako, hindi na ako magkakasakit. Ngayon po, para po sa mga tenured Christian, does not exempt us from spiritual discipline. Sabi po dun sa main verse natin, sa verse 15, pero sumagot si Jesus, hayaan mong mangyari ito ngayon dahil ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Si Jesus po itong pinag-uusapan natin. Si Jesus ay sinless. Anong sabi ko tungkol sa pagbabautismo? Yun ay ginagawa ng mga tao bilang pakita ng pagsisisi nila sa kasalanan. Ano ang pagsisisihan ni Jesus? Lord, nagsisi ka na ba? Nailigtas yung mga tao? Wala namang ganun. May kasalanan ba si Jesus? Pero anong sabi niya kay John the Baptist? Ang kwento po kasi niyan, di pumunta si Jesus. Nung nakita siya ni John the Baptist at sinabi ni Jesus sa kanya, bautismuhan mo ako ngayon. Sabi ni John, hala Lord, hindi po ako dapat magbautismo sa'yo. Ako nga po ang dapat magpabautismo. Yun yung sabi sa kanya ni John the Baptist. Pero sabi sa kanya ng Diyos, ni Panginoong Jesus, John, dapat mangyari ito kasi ito ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Again, si Jesus po itong pinag-uusapan natin. Siya ang Word. Siya ang bread of life. Alam niya ang lahat. Pero throughout dito, ito nga lang sa pagbabautismo, ginawa niya humbly. Hindi niya sinabing, wala naman akong kasalanan, hindi na ako magpapabaptize. Pero bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, bilang pagpapakita ng humility at submission sa anong nais ng Diyos na mangyari para sa kaligtasan ng lahat, sumunod si Jesus. Kahit hindi naman, pwede namang hindi na. Pero ginawa niya. At pag nakita po natin sa chapter 4, ang sumunod dito, nag-fasting si Jesus. Diyos na siya, nag-fasting pa siya. Naging aral siya sa salita ng Diyos. Ginagamit niya pa nga yung scripture, di ba nung natempt siya, kung nabasa niyo po yun sa Matthew 4, tinempt siya ng kaaway. Ginamit niya yung salita ng Diyos para labanan yung kaaway. Nananalangin siya, lagi po natin yung nakikita, sa mga narratives o kwento na patungkol kay Jesus, lagi siyang may oras na manalangin. At pumupunta rin siya sa synagogue, yung ganito, parang service po nila. Napunta siya sa templo. Si Jesus po itong pinag-uusapan natin. Kailangan niya po ba yung mga bagay na yon para makadagdag sa Kanya? Itong Diyos at Panginoon na perfect natin, nag-pray, nag-fasting, nagkaroon ng oras na makipag-commune sa Diyos Ama. Nagpahinga sa presensya ng Diyos. Sumusunod sa dapat gawin kasi yun ang nasa pananampalataya at paniniwala nila. Sabi po sa Philippians 2, verse 6 to 8, yung medyo summary lang po nung verse, though he was in very nature God, He humbled Himself by becoming obedient. Sa Tagalog po, bagamat nasa anyo ng Diyos, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging kamatayan man sa krus. Nakita po natin yung in-example sa atin ng Panginoong Jesus.
dun sa paraan ng pagpapabautismo, hinahumble niya yung sarili niya, kahit ako ay Diyos, susunod ako sa kalooban ng Ama. Nais niya na mag-set ako ng example na magpapabaptize ako, hindi ko man kailangan. Marahil po sa marami sa atin, lalo na po yung medyo matatagal na po sa pananampalataya, tayo na po yung tinatawag na acne. Alam ko na yan. Ilang beses ko na nabasa yung Bible, hindi ko na kailangan pa magbasa. Nanalangin na ako noon pa, dami ko ng ipon na panalangin. Hindi ko na kailangan dyan sa 939 na yan. Hindi ko na kailangan mag-church. Lumaki na ako sa church eh. Ngayon, hayaan ko na yung sarili ko. Pag Sunday, gagala na lang ako. Ito po ay mga spiritual discipline na kailangan po nating maintindihan na hindi lang po para sa mga baguhang Kristiyano at nagsisimula sa pananampalataya, kundi sa habang buhay natin dito sa mundo. Bakit? Kasi ito yung mga bagay na una, nagpapalapit sa atin sa Diyos. Pangalawa, nagbibigay ng karunungan sa atin patungkol sa Diyos. Pangatlo, ito yung nagtuturo sa atin paano malalaman yung kalooban ng Diyos. Si David po kilala natin. A man after God's own heart. Naging victorious, experience. Wala tayong masabi. But when he stopped guarding his heart, nawala yung focus niya sa direksyon ng Panginoon at nabaling sa iba. Nagkasala siya. Sa atin po, sa pananampalataya bilang mga Kristiyano, wala po sa tagal natin sa church, wala po sa edad natin, yung pagiging matured Christian. Ito po ay makikita kung paano pa tayo nagre-rely sa Panginoon, sa Diyos, sa pamamagitan ng mga dapat nating gawin bilang mga tinawag niya. Kasi po, habang tumatagal tayo, dapat mas natututunan po natin na mas kailangan po natin ang Panginoon araw-araw. Mas nagsasubmit po tayo sa mga dapat gawin at hindi natin sinasabing, alam ko na yan. Mga kapatid, marami pa po tayong hindi nalalaman. Kaya tayo po ay tuloy-tuloy sa mga disiplina na ginagawa natin bilang mga Kristiyano. Sabi po sa 1 Corinthians 10:12, kaya kung iniisip ninyo na matatag na kayo sa inyong pananampalataya, mag-ingat kayo at baka mahulog kayo sa kasalanan. Wala po sa tagal, wala po sa edad. Nasa kung gaano po tayo na-develop yung intimacy natin sa Panginoon at kung paano tayo mas nagiging reliant and dependent sa Diyos. Kaya tanungin ko lang po kayo ngayong umaga, para sa ating lahat po at hindi lang dun sa mga matatagal na sa pananampalataya. Again, being a tenured Christian does not exempt us from spiritual discipline. Kaya po, ano na po ang nag-feed sa atin? Kailan po ang huling basa natin ng salita ng Diyos? Ang oras po ba natin ay more on social media o sa scripture po? Bagamat busy po tayo sa ministry, nakakapag-devotion pa po ba tayo? Ang ating pagsamba po ba ay talagang pagtatanghal sa Panginoon o parang sobrang naging familiar na lang po sa atin, na ginagawa na lang po natin na wala na yung pagiging amazed natin sa glory ng Diyos? At kailan po tayo huling nanalangin na hindi dahil parang duty ang pananalangin, kung hindi dahil hinahanap-hanap natin yung oras na makausap natin ang Diyos? The longer we walk with God, the more we learn to lean on Him. Tandaan po natin, hindi lang po tayo sa simula sabik sa Diyos, hanggang dulo po dapat sabik pa rin sa presensya ng Diyos. Una po, mga katotohanan na dapat nating maintindihan sa pagiging Kristiyano, being Christian does not exempt us from the realities of life, but it gives us divine access sa Diyos. Pangalawa,
being a tenured Christian does not exempt us from spiritual discipline. As we mature, we must understand we should be intimate and dependent sa ating Diyos. At idagdag ko lang po, yung pagiging dependent natin sa Diyos at yung spiritual discipline na sinusunod pa rin po natin, hindi po yung nagpapakita ng immaturity, but it shows our humility and submission sa Diyos. Katulad ng example na ginawa ni Jesus nung nagpabautismo siya. Pangatlo po, being a Christian does not exempt us from accountability. Para po sa ating lahat to, mapabago, mapamatagal na. Sabi po sa Matthew 3:7-10, nang makita niyang lumalapit din sa kanya ang maraming Pariseo at Saduceo upang magpabautismo, sinabi niya sa kanila, lahi ng mga ulupong, akala ba ninyo'y makakatakas kayo sa parusa ng Diyos? Patunayan muna ninyo ang inyong mga buhay, sa inyong mga buhay na kayo'y talagang nagsisisi. At huwag ninyong akalain na makakaiwas kayo sa parusa ng Diyos dahil sinasabi ninyong ama ninyo si Abraham. Sinasabi ko sa inyo na kahit sa mga batong ito ay makakalikha ang Diyos ng mga anak ni Abraham. Ngayon pa lamang ay nakaamba na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Bilang mga Kristiyano, nagkaroon po tayo ng identity sa Diyos, sa pamamagitan ni Jesus. Pero sabi ko nga po, that identity, yung grace na ibinigay sa atin, that does not give us na dapat above the law tayo. It gives us accountability and responsibility bilang mga Kristiyano. Ito pong verse na binasa natin, hindi po to para sa mga pagano, para sa mga walang relasyon sa Diyos o hindi nakakakilala sa Diyos. Ito po ay para sa mga Pariseo at Saduceo. Sino po ba sila? Sila po ay leaders. Sila po ay mga may alam sa Diyos. Actually, hindi lang alam, mga aral po sila patungkol sa utos ng Diyos. Sila po ay sumusunod sa lahat ng alituntunin sa batas ng Diyos. Kung titignan po natin, sabi nga sa salita ng Diyos, walang makahihigit sa mga Pariseo kung pagsunod lang sa law ang pag-uusapan natin. Pero ano pong kulang? Bakit po sinabihan sila ni John na mga ulupong? Nandun din po sa verse na binasa natin, patunayan ninyo ang inyong pagsisisi sa inyong buhay sa pamamagitan nung pagbabago, nung lumalabas na pagbabago sa kanila. At ganoon din po sa atin bilang mga Kristiyano. Tayo po ay na-save sa pamamagitan ni Kristo. Ito po ay biyayang ibinigay sa atin nung nanampalataya tayo sa Panginoong Jesus. Pero yan din po, bilang mga tinawag na Kristiyano, tayo ay may accountability at responsibilidad din. Tayo ay naging steward ng Lord. At bilang good steward, haharap po tayo sa Panginoon pagdating ng panahon. At i-judge na tayo. Sabi po sa 2 Corinthians 5:10, sapagkat lahat tayo'y haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama, nang tayo'y nabubuhay pa sa katawang ito. Hindi man tayo i-judge dun sa salvation natin. Pero titignan ng Panginoon, gaano ka naging faithful? Gaano ka naging fruitful? Gaano ka naging good steward sa mga pinagkatiwala niya sa iyo? Sa buhay, sa resources, sa talento, sa oras, sa mga pagkakataon. At dun sa mga ibinigay niya sa iyo na calling, mga pinagkatiwalang gagawin para sa kaharian niya. Di ba po, normal naman sa pamilya, naka-identify ka, may identity ka sa family. Pero bilang part of the family, may responsibility ka din. O madalas mga panganay, tagapag-alaga ng mga kapatid na maliliit na susunod. Diba? Katulong ng mga magulang. O mga bunso, ang binibiro ang mag-aangat sa kahirapan. Diba? Mga biro yon, pero ibig sabihin, may mga responsibilidad. Common yan sa Filipino concept. Being part of God's family, bilang mga Kristiyano,
meron din tayong mga responsibilidad dito habang nasa mundo pa tayo. So grace, salvation na na-receive natin sa Panginoon, dapat responsable tayo at maging good steward tayo. Kaya ngayon kapatid, tanungin kita, mapabago ka man o matagal na sa Panginoon, bilang isang Kristiyano, ang buhay po ba natin ay bearing fruit na gusto ng Panginoon sa atin? Nakikita po ba ang Christ-likeness sa buhay natin? Ang ating pananampalataya po ba ay nagpapakita ng integrity, pagiging mapagpatawad, mapagpakumbaba, at masunurin? Kapag po ba may nag-follow sa atin, sa buhay natin, parang reality show. Di ba yung reality show, laging may camera na nakasunod, ano man yung ginagawa mo day to day. Makikita po ba si Jesus sa buhay natin kapag may kamerang nagsuszoom in, zoom out ng buhay natin? So again, being a Christian does not exempt us from accountability. It gives us more. Kasi we are now accountable to God. Dahil nakilala na natin siya at nagkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Sabi ko po, yung Matthew chapter 3, nagbi-bridge po ito dun sa personal life, private life ni Jesus at public ministry niya. At pinakita po dito, bago mangaral si Jesus, nag-submit muna siya. So sa lahat po sa atin, alam ko ini-aim natin na, gusto ko rin kumanta. Gusto ko rin magsalita sa unahan. Gusto ko rin magamit sa kingdom ng Lord. But before that, we must submit. We must obey. Ano ba yung sinasabi ng Panginoon? We must go through yung training ground natin with our Bible reading, devotion, prayer life, our intimacy with God. Si Jesus po, nung nabaptize siya, nag-open yung heaven. Tapos sabi sa kanya doon, nagsalita ang boses ng Diyos, ito ang aking anak, whom I love, and I am well pleased. Pero bago magbukas ang heaven, an example at pinakita sa atin ng Diyos, ano yung obedience. So tandaan po natin, being a Christian does not exempt us from life. Being a Christian does not exempt us from discipline. Being a Christian does not exempt us from accountability. Minodel po ng Diyos sa atin, ni Jesus, pagiging submitted and humble and obedient sa nais ng Panginoon. Sino po tayong hindi naman perpekto ang hindi susunod din? Kaya po sa atin na naririto, marahil po nung naging Kristiyano kayo, napansin nyo, bakit parang mas lalong dumami yung problema ko? Bakit parang lagi na ako nagkakasakit ngayon? Bakit nung mas sinunod ko ang Diyos at nagtatights na ako, ay ba lalo ako nagkulang? Yan po ay realities ng buhay. Pero we should have hope kasi we have God on our side. At siya po yung faithful God na lagi nating kasama. At marahil po sa atin sa matatagal na sa pananampalataya, nawa na-remind po tayo that those spiritual discipline are not just for beginners, but should be part ng lifestyle natin bilang lingkod ng Panginoon. At sa atin pong lahat, nawa na challenge po tayo na ngayong tinanggap natin ang Panginoong Hesus sa buhay natin, mas maging responsible and accountable po tayo sa ating pamumuhay, sa ating mga sinasabi, sa ating mga ginagawa. Lagi nating isipin, dala-dala ko yung identity ni Jesus na ibinigay niya sa akin. So, tinatawag po ba kayo ng Diyos na mas mag-trust sa Kanya bilang mga Kristiyano? O tinatawag po ba kayo ng Diyos ngayon, anak, balik ka dun sa spiritual discipline mo? O challenge po ba kayo na mas maging faithful steward? Sabi po dun sa text natin kanina sa Philippians, bukas po ang trono ng Diyos. Lapit lang po tayo sa Kanya, ibibigay niya po ano man yung pangangailangan natin bilang mga tinawag niya.
Tandaan po natin, the grace, salvation, and identity we have in Christ is not a free pass. Ito po ay holy calling. At sabi ko po kanina, sinabi kay Jesus, bumukas yung langit, sabi ng Diyos Ama sa kanya, "This is my Son whom I love. I am well pleased." At alam po natin, the greatest reward that we can hear pagdating ng Panginoon, pagharap natin sa Kanya, once we live with the reality of life and we trust Him. Once we go through hardships in life, pero we continue with our spiritual discipline. At pag naging good steward po tayo sa Panginoon, alam ko po masarap sa tenga nating marinig. "Well done, good and faithful servant. Come and enter the joy of your master." I am a Christian, but we have God in our lives. We can overcome anything. Nawa nahamon po tayo ngayong umaga, nabuksan ng ating kaisipan sa ano ba at hindi ang pagiging Kristiyano. At nawa nagkaroon po tayo ng pag-asa, ano man ang kinakaharap natin, kasama natin ang ating Panginoon. Nalangin po tayo. Hallelujah, Lord. We praise you and we glorify you. Salamat, Panginoon, sa salita mo. Salamat, Lord, na binigyan mo kami ng liwanag na ang pagiging Kristiyano pala ay hindi free pass para mawala na yung anumang realidad sa buhay namin. Pero binigyan mo kami ng divine access para mapagtagumpayan anuman yung nararanasan namin. At salamat, Lord, pinaalalahanan mo kami na habang tumatagal kami sa pananampalataya, dapat mas nagiging submissive, mas nagiging humble, at mas nagde-depend kami sa iyo. At dapat mas lalo kaming lumalalim sa relasyon namin sa iyo. Salamat din, Lord, sa hamon na maging good steward dahil ang pagiging Kristiyano ay may kaakibat na accountability. Ikaw lamang ang nakakahusga ng puso ng bawat isa sa amin. Ikaw lang ang nakakaalam kung gaano ka-sincere, ka-genuine yung mga pinapakita namin. At ikaw lang ang karapat-dapat na magbigay ng judgment sa amin, Lord God. Nawa matagpuan mo po yung bawat isa sa amin, O Diyos, na good and faithful steward sa anumang pinagkatiwala mo sa amin. At maka-enter kami sa kasiyahan at kagalakan na meron ka. Salamat po sa iyong salita. Hayaan mo pong umusbong po ito sa puso ng bawat isa sa amin. Mag-bear ito ng fruit na nais mo, O Diyos, at magbigay ito ng kagalakan at karangalan sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Pagpalain mo po muli ang salita mo at ang bawat isa na nakarinig nito. At wag po pong hayaan na ito ay may snatch ng kaaway. Nawa maalagaan po namin ito sa aming buhay sa biyaya mo, O Diyos. Salamat po muli. Ang papurit pagsamba ay sa iyo lamang sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. Yan po, again po, maraming salamat sa pagdalo sa ating gawain. Nawa nahamon po tayo sa salita ng Diyos at napagpala po tayo sa ating worship service. So, tuloy-tuloy pa rin po ang ating 939 Moments of Prayer. Start po ulit tayo bukas. Nawa nahamon po tayo na maging supportive and participative sa ating mga gawain. Next Saturday po, meron tayong prayer gathering. Nawa ganito rin po tayo karami sa pagdalo at sama-sama nating ipanalangin ang bawat isa at mga prayer request ng church natin. Patuloy rin po nating isama sa panalangin si Pastor Alex, ang kanyang kagalingan at patuloy na recovery. At hinahamon ko din po yung bawat isa na agahan po natin pag Sunday para maka-attend po tayo ng discipleship natin na nakakatulong sa ating buhay spiritual. Happy birthday muli kay Jassy. Happy anniversary po kay Brother Crispin at Sister Dayan. Tayo po tayong lahat at i-close po natin ang gawain na to. Punta daw po sa unahan yung may birthday at yung nag-wedding anniversary para mapanalangin po natin. Sige po, tayo po ay mag-close sa ating gawain sa pamamagitan ng isang panalangin. Hallelujah, Lord! Muli, nagpupuri kami at nagpapasalamat, Panginoon, dahil alam namin na sa aming pagtitipon ay nakasama ka namin, O Diyos. Lord God, pinagkakatiwala nga po namin sa inyo si Jasmine na magbe-birthday this week. Dalangin po namin, Panginoon, ang patuloy na paggabay at pagsama mo sa kanya, sa kanyang journey in life at sa kanyang journey bilang lingkod mo. Dalangin ko, Panginoon, ang patuloy na
presensya mo, pagpapala mo ay sumakanya. Cover her, Panginoon, with your protection sa anumang impluensya ng mundo at patuloy niyang madiscover ano yung calling na pinagkatiwala mo sa kanya. Pagpalain mo rin ang kanyang studies, ang mga bagay na gusto niyang i-pursue at higit sa lahat, pagpalain mo, O Diyos, at hayaang mamunga, Lord God, yung ministry na ibinigay mo kay Jasmine, O God. Bless her and give her and shower her with your favor and grace, O God. Ganon din po kay Sister Diane at kay Brother Crispin. Patuloy po namin silang pinagkakatiwala sa iyo, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, ang patuloy na paggitna ng pagmamahal mo sa kanila, pagbulkurin mo sila, Panginoon, sa kanilang pagsasama, pagpalain mo kanila sa ang kanilang marriage life, O God. Patuloy sa anumang hardship ng buhay, ikaw yung maging anchor nila, O Lord. Pagpalain mo po ang kanilang pamilya, ingatan mo po si Brother Crispin sa ibang bansa sa kanyang pagtatrabaho, patuloy na protection, ang igawad mo sa kanya, ikaw rin yung maging comfort niya sa panahon na siya'y namumulila o sa panahon na may mga problema siyang kinakaharap. Ganun din po si Sister Diane, patuloy mong strengthen ang kanyang katawan, patuloy mong alisin anuman ang sakit na kanyang mga nararamdaman, at patuloy, Lord God, na gabayan mo siya at ingatan, bigyan mo siya ng guidance, silang na mag-asawa, Lord God, sa paglilid po nila sa kanilang anak na si Isa, Lord. Pagpalain mo ang kanilang pagsasama at ang kanilang pamilya, at nawa, Lord God, ay makapag-minister silang sama-sama as one family dito sa kingdom mo, O Lord. Panginoon, sa iyo po namin binibigay lahat ng papuri at pagsamba sa aming naging gawain. Salamat po sa katagumpayan, salamat sa kagalakan, salamat sa kapayapaan, O Diyos. At patuloy nga, O Lord, na sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay as we go on with our life, O God, sa darating na linggo na to, ang kapayapaan mo, ang kagalakan, ang blessing and favor mo, ang igawad mo po sa bawat isa sa amin. Ang banal mong spirito ang siyang maging tanglaw namin, Panginoon, at maging guide namin sa buhay na kakaharapin namin, Panginoon. At hayaan mo, Lord God, na patuloy naming madala ang pangalan mo with great sincerity, O God, with genuineness sa aming puso, at with great stewardship, Panginoon. Patuloy na strengthen us, enable us to do what you have called us to do, Lord God, as we go on with our lives. Sa iyo po ang papuri, ang pagsamba, ang pagluwalhati, ang lahat ng pinakamataas na pasasalamat ay sa iyo lamang po, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. God bless you, Sister Ann. At muli po ay nothing is impossible. Lahat ng bagay ay posible sa ating Diyos. Through Amen. you, I can do anything. I can do all things. Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. God bless us all. At tayo po ay magkita-kita muli sa next week. Pagpalain tayo lahat ng ating Panginoon. Sabay-sabay po natin awitin, I'm gonna live by... I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know. Deep down I know
believe. Yes, oh God. I believe in Lord. you. I believe, Sa mga I bago natin na believe. kasama, welcome po kayo. I Ang mga believe, I kasama natin. believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Through you. Through you, I can do it again. I can do all things. 'Cause it's you gives me strength. Nothing is impossible.